It's good. All the time. And all the time. God is good. Ayan. Masigla tayo kahit ilan-ilan lang ang bilang. So, purihin ng Panginoon, no? Yung ibang mga kapatid natin may pasok. At yung iba naman umuwi na sa Pilipinas. Nagbakasyon. Sino hinatid kanina sa airport? Si Kuya Chris Santo. Si Kuya Crisanto nasa hinatid kanina sa airport. Bakasyon po. So, purihin po ang Panginoon. Ako na naman po ang gagamitin, no? At so gamit na gamit po ako ngayong araw dahil magmula pa po sa Bible study hanggang doon po sa CIJ mamaya, no? Nagkaroon po ako ng schedule. First time ko pong magturo sa SOL o School of Leader 1. First time ko pong magturo sa ganun. Praise God. At almost 50 po yung attendees. Ngayon nga kinakabahan na ako. Pero pinag-pray ko na Lord, ikaw na bahala sa akin, supportahan mo ko. So hiningi ko rin yung prayer nyo na pag-pray nyo rin ako na maging maayos, no? At first time ko po talaga yon. Ewan ko ba bakit sabi ko nga ang dami namang pupwede. Bakit ako pa yung napili? Bakit ako yung napili? Ang dami naman doon pupwede. Ang dami naman. Pwede din po kasi kayo, Pastor. Isa po ka, isa pwede. So, sabi nga, nagtanong lang naman ako sa isip ko na bakit ganun? Bakit ako? Bakit ako pa yung napili, no? Ang dami naman talagang ano doon. Masasabi nating mga veteranong pastor, no? Ako po ay baguhan lang. So, biglang pumasok sa ano, sa isip ko yung kwento ni Jonas, no? Alam niyo po may kwento ni Jonas. Si Jonas po ay inutusan ng Panginoon na pumunta doon sa Nineveh para mangaral, no? Pero ayaw ni Jonas, nagtago siya, lumayo siya. Tapos nung lumayo siya, kinain siya ng malaking isda. Tapos ibinalik siya doon. Doon siya iniluwa uli, ibinalik siya doon. So, nagre-reflect sa buhay ko yun na kahit anong iwas ko, ay pag tinawag ka ng Panginoon, wala kang magagawa. Amen? Ganon din po tayong lahat. Wala po tayong magagawa kapag tayo ay ginamit na ng Panginoon. Kailangan lang po natin ay sumunod. Amen po? Sumunod para makamit natin ang tinatawag na magandang buhay o resurrection, no? Magandang buhay na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Amen? The glorious hope. So, ang ating title ngayon, ang ating topic ay spiritual awakening, no? Spiritual awakening o ang spiritual na pagkagising at kaligtasan ng buhay. Amen. So, samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ako na naman po yung gagamitin, Panginoon, na magayag ng salita, Panginoon. Lord, mahina po ako, wala po akong sapat na kakayanan, Panginoon. Marami po ako, isa lang po akong basahan, kasalanan, Panginoon. Itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang magsalita. Ikaw ang kumilos. Ikaw ang magtanim sa puso nila, Panginoon, ang iyong mga salita na aking bibigkasin. Ano man, Panginoon, yung kamalian ko sa pananalita, sa drama, o ano pa man, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang magliwanag at magturo sa kanila at magpag-unawa sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito po ako sa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pakikisa ng banal na Espiritu. Amen. Ayan, ito po yung monthly topic natin, yung spiritual awakening, no? And revival. So, ang spiritual na pagkagising at kaligtasan ng buhay. Ano po ba ito, mga kapatid? Ano po ba itong spiritual na pagkagising at kaligtasan ng buhay? Pagkagising, binanggit dito yung pagkagising o awakening. No, ano ba ito? Natutulog ba tayo o ano? Dati tayong dati tayong tulog, no? At hindi natin alam ang katotohanan. At tayo ay nagising. Amen?
Dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon. Sabi dito, yung kahulugan nito, sabi dito, ang espiritual na pagsisisi, okay, ang espiritual na pagsisisi ay ang kaligtasan ay ang pagmulat ng puso at isipan sa katotohanan ng Diyos na nagbubunga ng bagong direksyon sa buhay. Hindi lamang ito pagbabago ng ugali, kundi isang radikal na pagbabago sa direksyon ng puso, pag-ibig at pagsunod kay Jesucristo. Amen? So, ang pagkagising daw po pala ay hindi lang basta pagbabago, no? Ito ay nagtuturo sa atin ng tamang direksyon ng puso at pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po? So yan po yung kahulugan ng ating topic. At ang title po, no? Title natin. Entering the door of victory. Ayan. Ang sabi dyan? Entering the door of victory upon awakening. Okay. So sabi dyan, ang pagpasok sa pintuan ng tagumpay sa pagsisisi. O paggising, okay? Ang pagpasok sa pintuan ng tagumpay sa paggising. Ang pagpasok daw sa pintuan ng tagumpay sa ating paggising. Amen? Okay. Bakit ito po yung title na napili ko o ito yung title na naisip ko? Kasi po marami po ang mga nagigising, no? Marami po mga kapatid, ang mga Kristiyano na nagising, pero nagkakamali pa rin sila ng pagpasok, no? Na-experience nyo pa po sa literal na bagay, no? Minsan, ako nung di pa ako Kristiyano, no? Doon sa amin, doon sa bahay ng ate ko, no? Dikit-dikit yung mga bahay. Dikit-dikit yung mga bahay, dikit-dikit. Tawag dito, row house. Row house ba tawag doon? Row house, no? Locus housing. Locus housing. Dikit-dikit yung mga bahay. Halos pare-parehas ng pinto, pare-parehas ng gate. Pare-parehas lahat, no? At nung ako'y manginginom pa, no? Nakatulog po ako doon sa aming pinag-iinuman. At dahil sa gusto ko ituloy yung aking pagtulog, tumayo po ako at pumasok ako sa loob ng bahay. Pero iba pong pintuan yung aking napasukan. Dahil nga po, hindi ako taga ron. Bahay po ng ate ko yon, so hindi ako taga ron. Kaya ibang bahay yung napasukan ko. No? At pagpasok ko doon, nagulat ako kasi yung mga tao doon sa loob nagsigawan. Nagising, kumbaga, lalo akong nagising. No? Sabi ko, ba't nagsisigawan? Iba pala yung napasukan ko. So, ganun din tayo mga Kristiyano. No? Kristiyano na tayo, minsan, mga kapatid, kapag nakarinig tayo ng ibang mga doktrina, o katulad ng sa Facebook, no? Sa social media, marami pong mga doktrina dyan na mapapakinggan natin. Ngayon, nagising na tayo bilang Kristiyano. Kung kulang pa rin po yung ating pananampalataya o paninindigan bilang Kristiyano, maaari po tayong maligaw. Amen po? O makapasok sa pintuan na yun na hindi naman talaga minsan ay pintuan na ng mga tinatawag na kulto. No? Grupo ng mga kulto. Ayan. So mahirap po magbanggit ng pangalan pero kilala na po natin yan. Ang iglesia po na itinataas ang kanilang mga leader o ang kanilang leader ay ina-appoint ang kanilang sarili na bilang Diyos, no? O ina-appoint ang kanilang sarili na bilang sugo ng Diyos o anak ng Diyos, mga kapatid, kulto po yan. Amen? Kulto po yun.
Wala po tayong ibang tinataas sa TCF o Tabernacle Christian Fellowship International. Wala po tayong itinataas kundi ang isa lang, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi po natin tinataas ang ating sarili. Amen? Hindi natin tinataas kung sino man yung ating pastor o head dito o kung sino man, hindi po natin tinataas yan. Ang itinataas po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya, maging mapanuri po tayo mga kapatid. Kung kayo po ay nakapakinig ng mga lecture o turo, no? Na itinataas ang kanilang mga leader o ina-appoint ang mismo sila, ina-appoint nila yung sarili nila, no? Kulto po yan. Amen? Mag-ingat po tayo sa ganun. So, pag nadala po tayo ng mga ganung turo, maaari pong makapasok tayo sa tinatawag na maling pintuan. Amen po? Kaya ito po ang aking napili. Entering the door of victory upon awakening. Amen? Okay, so ang ating scripture, mga kapatid, scripture. Ito yung ating scripture, no? Sabi diyan, ano po sabi diyan? Diyan ano ba? Hindi yan. Matthew 6:33. Yan. Matthew 16:33. John 10:1. Hindi ba nailagay? Okay. Ito nakalagay sa baba, John 10:1. Pero hindi nailagay yung verse. Balik natin, balik. Balik. Yan. Yung ating title, Entering the Door of Victory upon Awakening. Awakening. Yung scripture po natin ay John 10:1. Ano pong sabi doon? Buti na lang nandito, no? Naka-ready ako. Sabi dito, John 10:1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Amen? Ayan. Kapag tayo po ay nagising na bilang isang Kristiyano, amen? Tayo po ay malinaw na nakapasok na sa pintuan na kulungan ng mga tupa. O ibig sabihin, tayo po ay tupa na ng Diyos. Amen? At tayo ay nakapasok na doon sa kulungan ng mga tupa. At ang mga taong pumapasok doon na hindi sa pintuan dumadaan, ito po ay magnanakaw at tulisan. So ito po ay ang tinatawag nating ating mga kaaway bilang Kristiyano. Amen po? Ito po yun. So, ang objective o layunin, ayan, yung layunin ng ating mensahe. Sabi po dyan sa ating layunin, yung verse natin, nawala. Ayan, ito yung layunin. Mateo 6:33. Okay. Sabi dyan, ano sabi dyan sa Tagalog, sa English, seek you first the kingdom of God. No? Sabi dito, datapot, harapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Bakit naging layunin yan? Bakit ba yan ang ginamit kong layunin? Ang sabi po dito mga kapatid, ang pagpasok sa pintuan ng tagumpay sa ating paggising ay ang unahin ang Panginoong Hesus at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Ayan. Sa ating daw pong paggising, bilang isang Kristiyano, dapat po lagi nating inuuna ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya po yan yung ginamit kong verse. Seek you first the kingdom of God. Amen? Ayan, yan po yung ating layunin. No? At ang may supporting verse niyan. Ang sabi dito sa Lucas chapter 12 verse 21. Gayon nga, nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So kapag tayo pala ay nagising na,
bilang isang Kristiyano, tinanggap na natin ang Panginoon, hindi po natin kailangan na magpayaman tayo sa haganang ating sarili. Amen? Magpayaman po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Dahil malinaw naman po, sabi dito, pawang idaragdag sa inyo. Amen? Pag nagpakayaman po tayo sa Panginoon, lahat po ay idaragdag sa atin. Lahat po ng kailangan natin ay ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Yan po yung ating objective o layunin ng mensahe. Amen? So ngayon, introduction tayo. Ayan. Introduction. Ayan, yung introduction natin, no? Ang verse natin sa introduction ay matatagpuan natin sa aklat ng Matthew chapter 8, chapter 6, verse 8. Ang sabi dyan, mga kapatid, huwag nga kayong Gaya. sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kaniya. Amen. So bakit ito po yung naging introduction natin? Bakit ba? Ano bang kinalaman nito sa message? Bakit ito yung naging introduction natin? Huwag kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kaniya. Bakit po ba? Kasi po sabi dito, mga kapatid, sabi dito, ang pinakamahigpit na pangangailangan ng tao ngayon ay namamala sa kanyang mga agam-agam, takot, pag-aalala, kalungkutan. Ito ang nagiging dahilan kaya palaging nagpupumilit ang taong kumita ng maraming pera at magkaroon ng maraming kaibigan at iba pa. Amen? Sabi dito, dahil sa mga pangangailangan ito ng katanyagan, tayong mga Kristiyano ay dapat magising sa katotohanan na makasama natin ang Diyos upang makapasok tayo sa pintuan ng tagumpay. Amen? Ayan. Kaya ko pala ginamit yung introduction na yan, yung verse na yan, dahil mga kapatid, marami ngayon ang mga tao na nagpupumilit na sila ay maging o makuha nila yung kanilang gusto. Amen? At pinababayaan nila ang kanilang pananampalataya. Amen? Nananatili silang tulog at hindi nagigising sa spiritual na buhay. Amen? Ang mga taong walang spiritual na paggising, walang pagkakilala sa Diyos at relasyon sa Diyos, ay ito po ang kanilang maaring ginagawa. Okay? Ano po ba? Parating galit at mainitin ang ulo. Ayan. Kapag ang tao pala ay hindi pa nagigising ang kanilang spiritual na buhay, mga kapatid, parati silang galit at mainitin ang ulo. Amen? May kilala po ba kayong gano'n? Parating galit, laging mainitin ang ulo. May kilala po kayong gano'n? So, kapag may kilala po kayong gano'n, isipin nyo, hindi pagising ang kanyang spiritual na buhay. Amen? Wala pa siyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya laging mainitin ang ulo. Amen? So, may tissue tayo pa ba? So, malinaw mga kapatid, no? Kapag ang tao wala pang pagkakilala sa Panginoon, wala pang pagkagising sa spiritual na buhay, siya po ay nagiging mainitin ang ulo. Amen po? Pangalawa, ano po itong pangalawa? Kulang sa pasensya. Ayan, kulang sa pasensya at palaging pikon. Ayan.
Kulang sa pasensya, palaging pikon. May kilala po ba kayong ganon? Kulang siya sa pasensya, palaging napipikon. Pag biniro mo, napipikon. May kilala po ba kayong ganon? So pag may kilala po kayong ganon, na kulang sa pasensya at palaging napipikon, hindi pa po nabubuhay o hindi pa nagigising ang kanilang spiritual na buhay. Amen? Ibig sabihin nun, wala pa silang pagkakilala sa Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo, napikunin ba yung mga yan? Wala kang mamuli. Wala. Ayan. Naubos ng piko nito ni Kuya. So, Naubos. dito sa atin, maraming malakas mambuli, pero walang napipikon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, okay. Ano pa? Ang wala pang, mga taong wala pang pagkagising sa spiritual. Ano pa? Ito, walang respeto sa kapwa at pag-ibig. Walang respeto sa kapwa at pag-ibig. Arugante. Di ba? May mga ganon. No? Ito, paulit-ulit kong sinasabi sa mga nagtatrabaho sa Petromin. Di ba? May mga customer na pag pumasok, kala mo talagang ikaw na may-ari, sila na may-ari ng buhay mo. Di ba? Kung makautos, no? Yala, sura, yala! Yala! Ganun ka? Oh, may mga ganun. Naranasan nyo ba yung ganun? Ako, naranasan ko sa Iceland yan. Nung ako po ay bago pa dito sa Iceland, o dito sa aking trabaho, lagi ko po nararanasan yan. No? Nung yung mga naging supervisor ko noon. Yung supervisor ko noon, Egyptian. Sa Palestine siya nakatira, pero ang kanyang lahi ay Egyptian. Napakahigpit po nun. Doon ko po naranasan yung 2 years na wala akong day off. Wala po akong day off 2 years nung bago po akong dating dito. Overtime. Wala din. Broken time ako. Plus. Broken time. Palas. No? Broken time ako. So, doon ko po naranasan ito. Yung aruganting tao. No? Buti na lang Kristiyano na ako noon. Hindi pa ako talagang mainit sa gawain, no? Kristiyano na ako, tumanggap na ako sa Panginoon, pero hindi ako laging dumadalo pa. Kaya lagi kami nag-aaway nung Palestine na 'yon, no? Pero nung palagi na akong dumadalo sa gawain, ang ginagawa ko po nung tumatakas. Matakas ako noon. Ganitong oras duty ako eh. Ganitong oras duty ako. Ang gagawin ko, kasi yung supervisor namin papasok siya hapon na, mga 4 or 5 o'clock ng hapon. Ako po, tatakas ako sa umaga, pupunta ako dito sa church. No? Yun ang ginagawa ko noon. Kaya minsan nalilate ako, nandun na yung amo ko, ang gagawin ko, uunahan ko na siya. Sabihin ko, nasan ka? Penita. Ana, maujud. Sabi ko, kanina pa ako dito, wala ka. Sabi naman niya sa akin, Inta mapi! Ano ba yun? So inuunahan ko na siya, no? Inuunahan ko na siya. Ganun ang style ko noon. Para hindi masita, no? Pero ang nangyari, nagtatalo kami. At totoo naman talagang wala ako doon. In-insist niyo pa talaga na doon. Sa Pilipinas. Yung ibig sabihin nun, Inta, Fen, ibig sabihin nun, nasan ka? No, sinasabi ko ng supervisor ko, andito ako kanina pa. O, sasagot naman yung supervisor ko, ikaw ang wala, ako ang kanina pa dito. Yan, ginaganon niya ako. So, ganun po, naranasan ko po yung taong arugante. No? At purihin ang Panginoon dahil sa tibay ng panalangin ng ating mga kapatid, ng ating mga pastor, after 2 years, nagkaroon po ako ng day off. Amen. Praise God. Kaya nga sabi ko, kapag may paraan, maraming dahilan. Pag may gusto. Kapag may gusto pala, maraming Paraan. paraan. At kapag ayaw, maraming dahilan. Ayan. Naranasan ko po yan mga kapatid. 2 years, nagtiis ako. Tumatakas ako para pumunta lang dito sa church. Ano? So, ayan. Arugante. Ano pa yung sunod? Makasarili at hindi matulungin, madamot. Ayan, may ganun pa kayong kilala?
Wala. makasarili, Puro galante. hindi matulungin, Pangihibig nga po. madamot. Pag nilapitan mo, madamot. Mga bagong sahod. Marabakin. Yung bang bago bitawan yung real, talaga namang lukot na bago niya bitawan. No? May mga ganon. May mga ganong tao. No? Hindi nila kasi alam, wala pa silang pagkakilala sa Panginoon. Hindi nila alam ang pagpapala ng Panginoon kapag ikaw ay giver o kaya naman ay matulungin. Amen? So, ano pa? Pinahalagahan ang gawaing makamundo. Ayan. Marami pong mga Kristiyano ang tumanggap na. Minsan pinahalagahan pa rin nila yung mga gawaing makamundo. Ano po ba ito? Mga bisyo. Vices. Bisyo. Vices. Ano po yan? Sigarilyo. Hindi ko po sinasabi sa inyo na tanggalin nyo kagad ang sigarilyo. Ako po, mga kapatid, nung tinanggap ko ang Panginoon, malakas po ako manigarilyo. No? Malakas po. Pero unti-unting tinanggal ng Panginoon yan sa akin. Puri ng Panginoon. Almost 25 years na po ako hindi naninigarilyo. Amen? So, mga kapatid, basta patuloy lang kayo sa pagdalo, sa gawain, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Bible, mga kapatid, tunay na magigising kayo at mawawala ang lahat ng inyong bisyo. Amen? Kasi po, ang Biblia, wala pong itinuturong masama yan. Lahat ay mabuti. Amen? So, next, ano pa? Last na pala yun. Pinahalaga ng mga makamundong gawain. Amen? Kaysa gawain sa Diyos. Amen? So, unahin natin ang Diyos palagi. Ayon nga dito sa ating verse kanina. No? Doon sa ating introduction. Sabi dito sa ating verse, sa introduction natin, huwag kayong magsigaya sa kanila. Amen? Huwag po tayong magsigaya sa kanila, sa lahat ng mga binanggit ko na yun. Amen? Dahil tayo po ay nagising na sa spiritual na buhay. Amen po? Amen. Okay. So, papasok po tayo ngayon sa ating main topic. Yan. Sabi dito sa ating main topic, no? Sa una natin. Ayan. Kailangan na talagang palitan itong salamin. Thank you, Abby, ha. Mabilis si Abby. Amen? John 10. Ayan oh. Galing talaga ni Abby. Magaling ang ating bagong computer, tawag doon? Bigyan ng jacket. Computer, ano? Bibigyan niya ng pabuya ng trainer niya, si Joke. Ayan. Si Joke Trainer. So, May preview yan kay Joke. si Abby po ang ating bagong may hawak ng computer, no? Napakabilis niya. Muli ng Panginoon. Bago lang yan si Abby, pero nakita natin kung paano siya maglingkod sa Panginoon, no? So, paano siya umatin, no? So, katulad ng pangako ng Diyos, ang Diyos ay maraming promise. At yan ay makakamit mo lahat. Amen? Para natin ng Panginoon, no? So, sabi dito, sa main topic natin, ang title niyan, ayan o, yung title, no? Here are the important aspect to spiritual awakening and entering the door of salvation. Amen? Narito ang mahalagang aspeto ng spiritual na paggising at pagpasok sa pintuan ng kaligtasan. Ano po ba itong mga ito? Ano po ba itong mga aspeto na ito? Ano itong mga kinakailangan natin gawin? No, basahin muna natin yung verse. Sabi diyan sa verse, John chapter 10 verse 9. Sabi diyan, ako ang pintuan. Ang sino mang tao pumasok sa akin ay siya ay maliligtas.
at papasok at lalabas at makakasumpong ng Pastulan. 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 Amen. Shepherd. Ayan po. So mga kapatid, yung verse na yan, kinuha ko po yan sa talinhaga ng ating Panginoon. No? Yung sa mabuting pastol. No? So, ang sabi niya ng Panginoon, ako ang pintuan ng sinumang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pintuan. Ayan. Makakasumpong daw ng pintuan. So, kinakailangan pala natin, upang masumpungan natin ang pintuan, ay kinakailangan natin ang pagsilang na muli. No, sino nakakakuha ng verse na yan? John 3:3. Anong pong sabi doon? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sumagot si Jesus. At sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak na muli, ay hindi na siya makakita ng kaharian ng langit. So kinakailangan pala natin ang tayo'y isilang na muli upang tayo ay magising sa espiritual. Amen? O maging born again. Amen? Isilang na muli. Bakit po tinawag na isilang na muli? Kasi po, kapag tinanggap natin ang Panginoon, mga kapatid, tayo po ay isinilang na muli na taglay natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Lalong-lalo na kapag tayo po ay tumanggap na ng bautismo. Sabi po dito, ang tunay na pagising ay hindi sapat na mamulat lang, kundi kailangang ipanganak na muli sa pamamagitan ng bautismo. Ayan. Panganak na muli sa pamamagitan ng bautismo. Taas po natin mga kamay. Sino po yung nabautismo na dito? Ayan. So, lahat po tayo nabautismo na. Amen? So, ibig sabihin, isinilang na ang ating spiritual na buhay. Amen po? So, sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at taglay ang banal na Espiritu. So sa ating pagising bilang isang Kristiyano, mga kapatid, importante po sa atin ang bautismo. Amen? Dahil pag tinanggap natin ang bautismo, mga kapatid, nagpalinis na tayo. Yung paglubog natin sa tubig, mga kapatid, yung paglubog natin sa tubig, yan po ay nagre-represent ng kalinisan natin. Amen? Kumbaga, nung inilubog tayo doon, nung paglutang natin, nilinis na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Naiwan na yung marurumi doon sa tubig. Amen? Pero may babala po doon. May warning. Bakit po? Kasi po maaaring magkaroon po tayo muli ng dumi or kasalanan. Amen? Pero may promise ang Panginoon. Taglay natin ang banal na Espiritu. Amen? At kapag inilubog tayo sa tubig, nilinis po tayo, taglay na natin ang banal na Espiritu ng Diyos at yun po ang magtuturo sa atin. Amen? Kaya mga Kristiyano, mga kapatid, kapag nagkasala o nakagawa ng kasalanan, madali silang magsisi o makumbik. Amen? Minsan nagagawa ko yan. Tao lang tayo, mga kapatid, na nagkakasala din. Aminin man natin o hindi, tayo po ay nagkakasalang lahat. Amen? Pero dahil nga tinanggap natin ang bautismo, nagising tayo sa spiritual na buhay, mga kapatid, tuturuan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Kung ano ang dapat nating gawin. Amen? So kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nandun po yung conviction kaagad. So pag naramdaman natin yon, humingi na agad tayo ng patawad. Amen mga kapatid? Kasi yung banal na Espiritu magbubulong sa atin. Bakit mo ginawa yun? Kristiyano ka. Bakit mo siya sinigawan? Bakit mo siya binura? Kristiyano ka na. Nabautismuhan ka na. Tinanggap mo na si Jesus Christ. Nagising ka na. Bakit mo pa ginawa yun? Bakit mo inaway yung boss mo? Di ba? So hihingi ka ng tawad. Amen? Yan po ang kahalagahan ng bautismo
nataglay natin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil bukod sa nagising na tayo, taglay pa natin ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ayan. Next, sabi dito, pangalawa. Ayan, may pangalawa tayo. Ayan, yung pangalawa. Ano ba yung pangalawa natin? Paglapit sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. O, nasa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19. Sabi diyan, kaya nga mangagsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Amen? Yan. Sabi dito mga kapatid, no? Sabi dito, ang taong nasa espiritual na paggising ay lumalapit kay Kristo at nagsisisi sa mga kasalanan upang matanggap ang bagong buhay. Amen? Ayan. Kinakailangan po talaga natin ang tayo ay magsisi. At yan po ang itinuturo ng ating taglay na, yung binanggit ko kanina, taglay na, banal na Espiritu. Amen? Ang magsisi. Amen? So tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, tao lang tayo, nagkakasala. So kailangan natin to, ang tayo ay magsisi. Amen mga kapatid? Amen. At kapag ginawa po natin yan, mananatili tayong gising ang ating spiritual na buhay at tunay na tayo ay nakapasok na sa pintuan ng tagumpay. Amen? Okay. Pangatlo. May pangatlo tayo? Ano yung sabi sa pangatlo? Ayan, bagong henerasyon. Ano ba itong bagong henerasyon ng buhay? Oh, bagong direksyon. Mali pala ako, no? Ako pala yung mali. Bagong direksyon ng buhay. Ano pa itong bagong direksyon ng buhay? 2 Corinthians 5:17. Ano sabi doon? Kaya kung ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago na nilalang. No, wala na yung dati. Siya ay bago na. Ha? Ang mga bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang mga bago. Amen? Amen. So, bagong direksyon. Ayan. Bagong direksyon. Kapag tayo nagising na sa spiritual na buhay, meron na po tayong bagong direksyon. Amen? Tayo po ay binago na ng Diyos. Amen? Tayo ay bago na. Amen? So, bakit ko po nasabi yan? Kasi po, dati, ano po tayo dati? Manginginom. Di ba? Sugarol. Palamura. Mainitin ang ulo. Di ba? Palaaway. Hindi matulungin. No? So, nung tinanggap natin ang Panginoon, nung nakilala natin siya, nung nagising tayo sa spiritual na buhay, tayo ay binago na. Tayo ay bago na. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na kapatid. Bago yan. Bago ka. Bago ka na. Bagong paligo. Bago ka na kapatid. Okay. Kahit walang pahinga, nandito ka. Bago pa. Amen. Pagpahinga ka naman. Ano yung pang-apat natin? Punta tayo sa pang-apat na Apat, ayan. may relasyon. May relasyon sa Diyos. Romans 5:1-8. Yan. Kapag tayo po ay nagising ang ating spiritual na buhay, tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen po? Relationship. Relationship to God. Amen. Sabi diyan, yaman nga na mga inaaring ganap sa pamanampalataya, mayroon na tayong kapayapaan. Amen. Dahil nga tayo may relasyon na sa Diyos, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay, sa verse 2, sa pamamagitan din naman niya ay magkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan
ay nagsisilagi tayo. Amen? At nangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen po? So kapag tinanggap natin ang Panginoon, nagising na po ang ating relasyon o ang ating spiritual na buhay. Meron na po tayong matibay na relasyon sa Diyos. At lagi na po nating nakakausap ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Amen. Ayan. So, next. Ano pa yung sabi dito? Ano pa yung sabi dito? Sabi dito mga kapatid, ang paggising sa spiritual ay ang simula ng koneksyon sa Diyos at matibay na relasyon sa Kanya. At nagpapalaya sa tao mula sa spiritual na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Amen. Ayan. Ayan mga kapatid, no? Ang ating pong pananampalataya ay tumitibay na. Okay? Nagkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya mula sa spiritual na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Ayan, spiritual. So mawawala na yung spiritual na kamatayan natin o pagkahiwalay sa Diyos. Amen? Kapag tayo po ay nagkaroon na ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Yan. Basta't patuloy lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi po mamamatay ang ating spiritual na pananampalataya. Amen po? Amen. Ang mga taong humihiwalay sa Panginoon, namamatay po ang kanilang spiritual na pananampalataya. Pansinin niyo mga kapatid, marami tayong mga kapatid dito na dati ang init nilang umatin sa ganitong gawain, di ba? Pero bigla silang hindi na umatin dahil po nahatak na sila ng mga makamundong gawain, no? O may mga kanya-kanyang dahilan na, no? So hindi na sila umatin. Anong nangyari na sa kanila? Namatay yung kanilang pananampalataya, no? Yung init ng kanilang pananampalataya. Although may pananampalataya pa rin sila, pero yung init ng kanilang relasyon at pananampalataya sa Diyos ay patay na. Amen mga kapatid? Yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganong gawain. Amen po? Hindi po masama ang tayo tumanggap ng overtime. Hindi po masama ang tayo mag-part-time. No? Kasi po, pumunta po tayo dito sa Saudi, pumunta po tayo dito sa gitnang silangan para magtrabaho. Amen? Para matulungan po ang ating pamilya o mabigyan ng suporta ang ating pamilya. Amen? Pero kung may time naman po tayo talaga na pwede tayong umaten sa gawain, gawin naman po natin. Amen? Gawin po natin. Huwag nating gawing alibay na pagod ako. Bukas overtime na naman ako, pagod ako. Huwag po. Si Lord ang kikilos sa buhay mo. Amen? Amen mga kapatid. Katulad nga nung napag-usapan namin ni Kuya Salvi kanina, no? Kahit anong laki ng perang hawakan mo, no? Kulang at kulang pa rin yan. Amen? Pero kapag nasa Panginoon ka at hindi ka nawawala sa Panginoon, maliit man o malaki ang hawak mong pera, sapat sa iyo yan. Amen? Sapat at higit pa. Amen. At higit pa. Ganyan. Amen? Lalo na kung tayo ay giver. No? Giver. Matulungin. No? Hindi lang dito sa ating church. Matulungin tayo sa lahat. No? Sa ating pamilya na mga naghihirap sa Pilipinas. Amen? So, ang pagpapala ng Diyos ay naandyan. Amen? Ano pa? Okay, dito na tayo tapos na po tayo sa sa ating unang point. Sa pangalawang point tayo. Sabi dito, ano yung unang point natin? Natandaan nyo? Ano yun? Unang point, here are the important aspect of spiritual awakening and entering the door of salvation. Narito ang mahalagang aspeto ng spiritual na paggising at pagpasok sa pintuan ng kaligtasan. Yun po yung una natin. At nakita naman natin po, inisa-isa natin
kung ano-ano yung mga iyon. Yun ay ang una ay tayo maborn again. Okay? Ang pangalawa ay mapalapit tayo sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Ang pangatlo ay ang bagong direksyon ng buhay, no? Yung binago na tayo, at ang pang-apat ay mayroon na tayong relasyon at koneksyon sa Diyos. Amen? O ngayon, papasok tayo ngayon dito sa pangalawang point. Ano po itong pangalawang point natin? Sabi dito, ang paggising kasama ang mapagmahal na pastor. Amen? Ayan. Tayo po palang mga Kristiyano, ang paggising po pala natin ay kasama natin ang mapagmahal na pastol. Sino po ba itong mapagmahal na pastol? Ayan. Ayan, yung ating second point, waking up with the loving shepherd. No? Sabi diyan sa verse 11 ng John, no, chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastor. Okay, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen. Yung palang mabuting pastor ay binibigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Amen. So ibig sabihin, inaalagaan niya talaga yung kanyang mga tupa. Amen? So sa ating paggising mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mahalaga po sa atin ito. Ang tayo po ay alagaan natin ang ating mga tupa. Sino ba itong mga tupa na ito? No? Sino ba to? Ito po yung mga na-invite na natin. Amen? Dito sa church. At ito rin po yung mga mahal natin sa buhay na kinakailangan nating magising din sila sa spiritual na buhay. Amen? Na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Amen? Ito po yung mga tupa. Amen? At bukod doon, sa spiritual na pagkagising ng buhay, ang main point nito, tayo po ay mga tupa. Amen? At ang ating pastol ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Okay. Sabi dito mga kapatid, alam nyo bang bukod tangi tayong pinagmamalasakitan ng Panginoon? Sabi dito, kapag tayo ay nagising sa spiritual, katulad natin ay ang tupa, minamahal, inaalagaan tayo ng pastol. Amen? So, kiniklaim nyo ba yung mga kapatid na tayo inaalagaan ng ating Panginoon bilang pastol? Amen? Amen po? Hindi tayo pinababayaan. Amen? Lahat ng ating pangailangan binibigay niya. Amen? Tinutulungan niya tayo araw-araw. Amen? Dahil ang ating pastol ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi diyan, bakit po? Ayan, may tanong na, bakit po? Ayan, next. Ayan. Number 1, kilala ng mga tupa ang tinig ng mapagmahal na pastol. Amen? So mga kapatid, kapag nagising na tayo sa spiritual na buhay, kilala na po natin ang mapagmahal na pastol. Amen? Kilala na po natin siya. Sabi diyan sa verse, no? May verse tayo eh. Ano sabi diyan sa John 10, John 10 ba yan? Okay. Pagka yan, 10, 9, 10. Anong verse that's yung isa? Yan, 10, 4, 5. Yan, John 10:4-5. Sa John 10:4-5. Sabi diyan, Pagka nailabas na. pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya ay pinangungunahan niya sila. Nandiyan ba? Ayun pala. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. At sa iba'y hindi sila nagsisisunod kundi nagsisitakas sa kaniya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Amen? Yung mga tupa. Ayan mga kapatid, bilang pagkagising
natin sa spiritual na buhay, mga kapatid, dapat alam na natin at kilala na natin ang ating pastol. Amen po? Kasi po, si Satanas gagawa ng paraan yan, no? Na tayo ay ma-deceive, no? Magpapakilala siya ng ibang pastol. Amen? Ibang pastol. Ayan. Ano sabi dito sa verse 5? Kinakailangan nating magsitakas, no? Amen. Kinakailangan natin magsitakas dahil hindi natin kilala ang mga iyon. Kaya dapat kilala natin ang ating pastol o ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa paanong paraan natin siya makikilala o makikilala ng gusto ang ating Panginoon? Sa paanong paraan? Sabi dito, sikapin nating makilala ang mapagmahal na pastol, ang Panginoon, sa ating pagising sa espiritual na pananampalataya sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa ng Bible. Nailagay ko ba dyan? Nailagay ba, kapatid? Wala. So para makilala natin ang gusto ang ating pastol, amen mga kapatid, bilang tupa, kinakailangan natin ang pagbabasa ng Bible. Joshua 1:8, no? Sabi doon, huwag niyong kaligtaan ang pagbasa, no? Ng kasulatan. Joshua 1:8, no? Pagbulay-bulayan araw at gabi. Okay? At pangalawa, kailangan natin ang panalangin. Amen? So bago matulog, kumain, manalangin tayo. Ano man yung maranasan natin, mabuti man o maganda, walang masama man o maganda, walang masama para sa atin bilang Kristiyano dahil tayo po ay positibo palagi o positive palagi. Amen? Kaya kinakailangan natin, ano man ang tanggapin natin, manalangin tayo at magpasalamat sa Diyos. Amen po? Okay. Pangatlo, kailangan din natin ang magkaroon ng memory verse. Ayan. Sino po may mga memory verse dito? Taas ang kamay. Ay. Ayan. So, kailangan din po natin ang memory verse. Amen po. Kasi po maraming ang kaaway po natin ay nandyan lang yan paikot-ikot. Naghahanap po yan kung paano tayo tirahin. No? Ngayon, kung wala tayong memory verse, wala tayong alam na Bible, na verse sa Bible, na memorya natin, paano natin sila sasagutin. So, kailangan po natin ang memory verse. Amen po? Ayan. Ano pa? At ito ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Ito. Upang makilala natin ang Panginoong Hesus sa ating paggising bilang spiritual na buhay, no? Upang makilala natin ang lubos ang Panginoong Hesus, ito ang pinaka-importante sa atin. Ang pag-attend po sa mga gawain para sa Panginoon. Amen po? Kailangan lagi tayong ma-attend. Hebreo 10:25, no? Sabi doon, huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Amen? Katulad ng ginagawa ng ilan. Amen? Kasi malapit na yung pagdating ng Panginoon. So, importante po sa buhay natin to bilang nagising na sa spiritual na buhay. Kailangan po natin ay parating umaattend sa mga gawain. Ano po ba itong mga gawain? Ayan. Ano po itong gawain? Marami po yan. Bible study, prayer meeting, no? Bible study, prayer meeting, at itong church service. Ano pa? Fellowship sa labas. Amen? Lahat ng mga gawain o activity para sa Panginoon, mga kapatid, kailangan po natin yan upang lumalim at makilala natin ang gusto ang ating mabuting pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Mahaba na yata tayo. May oras pa ba? Okay. 5 minutes. Okay, ano? Yung una natin, kailangan kilala
kilala ng tupa ang tinig ng mapagmahal na pastol. Yun yung nauna natin. Doon sa point 2 natin, ito yung mga paliwanag, ano? Yung pangalawa natin, sabi dito, pinahalagahan at nililigtas ng pastol ang mga tupa. Ito na yun, John 10:9-10. Okay, sabi dito, John 10:9-10. Ayan, sabi, ayan dyan na, Ayan yung pangalawa natin, John 10:19. Sabi dito, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen? Yan po yung sabi ng Panginoon Jesus. Amen mga kapatid? Dahil po sa tinanggap natin ng Panginoon at nagising tayo sa spiritual na buhay, ang Panginoon po ay hindi pumarito sa ating puso upang siya ay pumatay o magnakaw katulad ng ginagawa ng masama. Ang Panginoon po ay pumasok sa ating puso upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan o buhay na kasaganaan nito. Amen? Sino po yung may gusto ng masaganang buhay? Amen. Lahat tayo, amen, di ba? Amen. 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 At yan po ay nararanasan ko nung pong hindi ko pa kilala ang Panginoon. Ang feeling ko ay napakahirap ng buhay ko. Bakit po? Kasi po lahat ng bisyo meron ako. No? Lahat po yan naranasan ko. No? Lahat po. Puri ng Panginoon dahil nakilala ko ang Panginoon. At nung nakilala ko siya at nagising ang aking spiritual na buhay, mga kapatid, heto ang nagkaroon ako. Ang kasaganaan ng buhay. Amen? Amen. Patuloy lang tayo sa Panginoon. Makakamit po natin ang kasaganaan ng buhay. Amen? Ang sabi dito, ang pastol ay labis na nagmamahal sa kanyang tupa. Amen? Binibigyan niya ng tirahan. Okay. Binibigyan tayo ng Panginoon ng tirahan. Amen? Ganon din ang ginagawa ng pastol. Pinapagpahinga niya ang mga tupa. No? Pinapagpahinga niya ang mga tupa sa kulungan, hindi sa mainit na lugar. Amen? Okay? Ang pastol mismo ang nagbabantay sa pintuan. No? Pag nandun na yung mga tupa sa loob ng kulungan, pastol mismo ang nakahambanang dun sa pintuan, binabantayan niya yung kanyang mga tupa. Ganyan po ang ating Panginoon. Binabantayan niya tayo araw-araw. Amen po? At ang pang-apat, hindi pinababayaan na manakaw ang tupa. Amen? So hindi tayo pinababayaan ng Panginoon na manakaw ng kaaway. Amen po? Basta patuloy lang po tayo sa pagdalo sa mga pagtitipon, patuloy lang po tayo mga kapatid sa pagbabasa ng kanyang salita at patuloy tayong pagsunod ng kanyang mga utos mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan na tayo ay madisib o makuha ng kaaway. Amen po? Purihin ang Panginoon. So, sabi dito, may supporting verse, sabi ng supporting verse, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ayan. Ang Panginoong Isus po, binigay niya ang kanyang buhay dahil po sa atin bilang isang nakakilala sa Panginoon at nagising na sa spiritual na buhay. Amen? Binibigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Sabihin natin, thank you Lord. Thank you Lord. Amen? Yan. So, pangatlo, last. Panghuli na natin, no? Ano yung panghuli natin? Ayan. Yung panghuli nating point, those who wake up spiritually are united and the flock like sheep.
Okay, ano ba ibig sabihin nito? Ang mga nagising sa spiritual ay pinag-isa sa katawan o sa kawan, katulad ng mga tupa. Okay, pinag-iisa daw tayo, no? Pinag-iisa tayo. Bakit po ito sinabi ng Panginoon? Sabi dito mga kapatid, no? O basahin muna natin ang verse. Sabi na dyan sa verse, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Amen. Bakit po nasabi ito ng Panginoong Hesus? Ang sabi po dito nung panahon, nung panahon ng lumang tipan, ang mga Hudyo ang pinagpalang nilikha ng Diyos. Nung dumating ang Panginoong Hesus, sinabi ni Hesus, mula sa panahong ito, kahit hindi Hudyo, ay makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ko. Amen? Anong sabi po nung John 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaroon doon, walang makakaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? So, sinabi ito ng Panginoon dahil nung time na yon, nung wala pa siya, ay parang merong pagtatangi. No? May pagtatangi sa sa lumang tipan. Sa lumang tipan, yung mga aral noon sa lumang tipan. No? Mas pinahalagahan ng Diyos noon ang mga Hudyo. Pero nung dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, pinadala niya ang Panginoong Hesus. No? At dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, anuman ang lahi mo, no? Maitim ka man, maputi ka man, may ngipin ka man o wala, no? May buhok ka man o wala din. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa akin, kayo ay makakalapit sa Ama. Amen? So walang tinatangi mga kapatid. At dito po nauugnay ang verse na ito, ang John 10:16. Sabi niya dito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito sila'y kinakailangan din namang dalhin ko sa kanila nang diringgin ang aking tinig at sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Nandiyan pala. Amen? So malinaw mga kapatid? Mga kapatid, malinaw? Amen. Praise the Lord. So alam na po natin mga kapatid ang kahalagahan ng paggising sa spiritual na buhay. Amen po? At bilang conclusion mga kapatid, ayan. Ano sabi ng conclusion natin? Sabi dyan sa verse, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ayan. Ginawa ng Panginoon yan dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga tupa at tayo po iyon mga kapatid. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig mga kapatid, siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen mga kapatid? At bilang pagwakas, sabi dito, sa note na ginawa ko bilang pangwakas, sabi dito mga kapatid, ang mga nagsisigising sa spiritual ay may kapayapaan at kagalakan sa kanyang mga buhay. Dahil may katiyakan sila sa mapagmahal at mapagmalasakit na pastol na handang ialay ang kanyang buhay upang tayo ay makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Amen po? Ulitin ko. Ang mga nagising sa spiritual ay may kapayapaan, kagalakan sa kanyang mga buhay, dahil may katiyakan sila sa pagmamahal at mapagmalasakit na pastol na handang ialay ang kanyang buhay upang tayo ay makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo. Every first Friday, meron po tayong
Holy Communion, no?